kanyang pinagtitigagan. Kilalang kilala kami, lalo na ako, sa sambayanan. Alam niyo lang, ako ay magaling na hostess. Uy, hindi hostess, hostess. Meaning, ako ay magaling na magsilbi sa aking mga bisita. In fact, one time, pinarangan ng pangako ng Panginoon at siya ay tumaway sa aming tahanan. Grabe. That was a really, really special day. Akalain niyo, ang Panginoon ay nasa aming tahanan. Eh di, tulong naman ako para ako papunta dito, papunta roon. Siyempre, ano ba ang aking pagkain ihahain sa napaka-importanteng guro na si Jesus? Komportable na ba siya? Paano hangin? Yung ambiance, okay na ba sa kanya? Grabe. Naalala ko yung araw na yun. Panukito ko. At sa gitna ng aking pagiging busy, ay nakita ko yung kapatid kong si Maria, nakaupo doon sa harapan ng Panginoong Jesus at nakikinig sa kanya. Samantalang ako dito yung hirap na hirap. At worry ko, okay na ba ang pag-iistima? Grabe, hindi ko talaga napigilan ng sarili ko. Lord, okay lang ba sa'yo na ako busy dito? Tapos ang kapatid ko, nakaupo lang dyan sa panan mo at nakikinig sa'yo. Sabihin ko nga yan, nakikinig ako. Ang bihisa. Alam mo kung ano sabi ng Lord? Martha, you are worried and upset about many things. Pero iyong kapatid na si Mary, she is doing it. Nalaman niya kung ano yung dapat gawin. And that will not be taken away from her. What? Yung kayo mas maganda? Walang ginagawa, nakaupo lang dyan sa harapan niya. Isang tanong ako ng aking busy-busy. Hindi ko maintindihan. Pero ang salita ng Panginoon, paulit-ulit sa aking isip. Paulit-ulit. Martha, you are worried and upset about many things. But your sister, she is doing it, and that will not be taken away from her. Ano yun? Anong ginagawa niya? Nakaupo. Ako nga itong busy-busy. Busy-busy. Okay na ba yun? Ha? Baka mapahiya ako. Baka mapahiya ako. Baka I will not live up to my expectation or expectation ng ibang tao na ako nga ay isang magaling na hostess, na magaling ako magluto. Magaling ako mag-estima. The Lord so bright in my heart and my mind. I was busy because I wanted to impress Jesus. I wanted to impress. So I was doing it actually for myself. Hindi pala para kay Jesus. And what is she doing that I'm not? My sister was listening to Jesus. She was worshiping the Lord. There's nothing wrong with being busy, doing things and helping here and there and serving. Pero importante ang gusto. Kita nyo ng Panginoon. Not that I'm bad. Pero alam niyo kung mahal ako ng Diyos, kaya't ako ay kanyang dinadalisay. Nais niya na ang aking paglilingkod ay galing sa pusong tunay na nagmamahal at sumasamba sa Kanya.
na siya, si Jesus ang sentro ng lahat ng aking gawain. Natutunan ko sa panahon yun na dahil ako ay hindi sumasamba at abala sa aking sarili, sa aking agenda, ang mabuting ginagawa ng iba ay masama sa aking tingin. Tinawag ko siyang tamad. Tinawag ko siyang walang ginagawa. Pero ang puso niya ay sumasamba at nakikinig sa Panginoon. Nakita ko din ng pagtanto ko nung sinabi ng Panginoon, Martha, Martha, you are worried and upset about many things. You are worried and upset about many things. Pero isa lang, pagsamba, tinitignan ng Panginoon ang puso at dinadalisay niya ito. Nalaman ko yun kasi sabi ko sa kanya, Lord, wala namang gagawin na kapatid ko nandito lang. Pautusan mo. Pero kung nagunin ko sa kanya, tinawag ko pa Lord, ano? Pero yung utusan ko naman, ito yung pa. The God of those days. Tinuturuan ako ng dinadalisin ako. At nagpapasalamat ako sa Kanya dahil every day I walk with Him. And every day that I listen to Him, even as I serve, from the heart, ginagawa niya acceptable before His time. Ngayon, I do not work for the audience of many para sila ay ma-impress sa akin. I strive each day ng aking puso at ang aking ginagawa ng isip